Ito mga kapare ko ay ang Oppo K13 Turbo Pro. And based sa ginawa nating full review about dito, nakita natin doon na maganda talaga yung performance nito at higit sa lahat, meron tong maganda na cooling capability. Pero yung tanong ko, and for sure tanong nyo rin, makakasurvive ba to pagdating sa balagbagang gaming? Kaya sa video na to, isasalang natin to sa ating extreme gaming test na kung saan lalaroin natin dito itong 10 high demanding graphics game na to. Isasagad natin sa pinaka-capable na settings, i-on natin yung mga needed i-on na gaming features at higit sa lahat, lalaroin natin to ng sunod-sunod, walang pahinga at walang humpay para makita natin yung overall capability nito in terms of thermal, performance, and also battery. Kaya kung interesado kayo, tara, pag-usapan natin to. So, para sa mga bago, quick review lang sa specs, meron tong Snapdragon 8S Gen 4 chip and alam naman natin yung kayang gawin ng Snapdragon 8S Gen 4, maganda yan for gaming, pero alam din natin na umiinit din itong chipset na to. And yan na rin yung problema na naging interesting dito sa phone na to dahil merong ginawa si Oppo dito na maaaring solusyon na sa heating problem ng Snapdragon 8S Gen 4. Meron din tayo ditong 7,000 mAh battery capacity. Mamaya malalaman natin kung makunat nga ba talaga yan. And then meron tong 6.8 inches 120Hz AMOLED screen na merong 2.8K resolution. And sa full gaming test po natin, nakaset po to sa pinaka-max resolution niya which is 2.8K para sure na nakasagad na tayo dito. And then yung preparation naman na ginawa namin para isagawa yung extreme gaming test, unang-una yung room temperature natin naglalaro ng 28 to 29 degrees Celsius. And syempre, naka-full charge din yung phone natin bago natin simulan yung gaming test. Sinet up din namin yung brightness nito sa 70% and then 50% naman para sa kanyang volume. And yan yung default settings na gagamitin natin sa lahat ng mga game na lalaroin natin dito. And with that said, tara, simulan na natin itong ating extreme gaming test. And simulan natin sa mga bigating titles. At simulan natin dito sa Genshin Impact. And pagdating dito sa Genshin Impact, syempre, sasagad natin yung settings, high graphics preset settings, and then 60 FPS combo. And then syempre, nakasagad din sa Pro Gamer mode yung ating mismong built-in game booster dito ni Oppo. And gusto ko lang ding linawin na sa lahat ng game na lalaroin natin dito is naka-activate po yan sa Pro Gamer mode. Anyway, pagdating sa ganitong settings, okay yung performance natin dito sa Genshin Impact. Gusto ko nga lang din palang linawin na hindi ko nagagamit dito yung frame rate interpolation feature natin dahil napakita na natin yan dun sa ating full review at nakita na rin natin yung overall performance niya dun. So dito, hindi na natin i-activate yung frame rate interpolation, tanging normal settings na lang. Anyway, pagdating dito, just as I said, okay yung performance niya. Nakakuha tayo dito ng solid 60 to 61 FPS pero yung maintaining FPS niya is naglalaro between 50 to 61 FPS. Diyan talaga siya madalas nagpa-fluctuate. And then yung pinakamababang FPS na natala namin dito is 50 FPS lang. As in, hindi siya pumalo ng 47, hindi siya pumalo ng 45, hindi siya pumalo ng 48. As in, dyan siya nag-maintain para sa high graphical preset settings and then 60 FPS combo. Then after ng 30 minutes sa paglalaro sa ganyan settings, nakakuha lang tayo dito ng 38 to 40 degrees Celsius. At mababa po yan kung ako yung tatanungin ninyo. Anyway, walang pahinga-pahinga after namin mag-check ng temperature sa ganitong settings. Ang ginawa namin, binago lang namin yung kanyang graphic settings to medium settings and then 60 FPS combination. And then sinalang ulit namin siya at ito yung naging performance niya. Pero bago yon, gusto ko lang din nga palang linawin para sa mga bago dito sa Paraquiz TV and Tips. Ganito po namin ini-extreme gaming test yung mga game na madalas nating nilalaro. Bale, yung 3 AAA games na talagang mga high demanding title games na nandyan, lalaroin po natin sila ng tigi-isang oras and then ipapalit-palit namin yung settings niya from high to medium para makita natin yung temperature and also performance nito kung meron bang magbabago. And yun po yung ginagawa namin dito para hindi kayo malito. Anyway, pagdating dito sa kanyang medium graphic settings and then 60 FPS combination, same lang din sa high, walang problema, mas nakakuha tayo dito ng maintaining FPS which is 58 to 60 FPS. And then yung nakuha nating temperature dito after ng 30 minutes sa paglalaro, the same lang din, naglalaro ng 38 to 40 degree Celsius lang. Kaya pagdating sa Genshin Impact, walang problema, mapa-high or medium settings, okay na okay laruin to ng pangmadamagan. Anyway, walang pahinga-pahinga, next naman namin lalaro dito which is isa sa pinakamabigat na game ngayon, WoWA. At dito, sinagad namin lahat ng settings niya. Naka-high resolution, 60 FPS, and then sagad na rin yung iba pang mga included settings dito. And pagdating sa naging performance ng phone na to dito sa ganitong settings, okay na okay. Naglalaro lang kasi ng 57 to 60 FPS yung nakuha nating FPS dito as maintaining FPS. Which is kung ako yung tatanungin ninyo, dahil nga mabigat na game ang WoWA, magandang result yan, lalo na't naka-maximum settings tayo dito. And yung pinakamababa nga pala na natala naming FPS dito, 50 FPS. And actually, hindi namin siya makikita kung hindi pa kami nag-review ng footage. Anyway, after ng 30 minutes sa paglalaro
paglalaro dito nakakuha tayo ng 38 to 42 degree Celsius lang. And actually, kahit mas mataas to unlike sa Genshin Impact before, acceptable temperature pa rin yan para sa WUA in max out settings. Anyway, after namin mag-temperature check dito, binago lang namin yung settings niya to medium settings and then 60 FPS combo pa rin. And pagdating dito, mas naging stable yung FPS natin sa ganitong settings dahil nag-maintain to sa solid 60 FPS along the way. As in, kahit napakadaming animation, napakadaming effects, same kanina sa high graphic settings, nakakuha tayo dito ng mas maintaining FPS which is 60. Pero nung nag-review kami ng footage, meron pa rin ako nakitang pag-drop which is 55 FPS, pero at the end of the day, maintaining 60, good na po yan. And after ulit ng 30 minutes ng paglalaro sa ganitong settings, nakakuha naman tayo ng mas mababang temperature dahil naglaro na lang ng 38 to 39 degrees Celsius yung nakuha natin dito sa WUA. Anyway, walang pahinga-pahinga, nagsama natin sinalang isa pa sa mabigat na title, solo leveling. And then pagdating dito, dating gawe, max out settings lang din ulit, max out graphic settings, and then sagad na lahat ng iba pa niyang mga settings, and then 60 FPS combo din. Pagdating dito, okay din yung nakuha nating performance, naglalaro ng 56 to 60 FPS yung nakuha nating overall FPS sa kanya sa paglalaro dito sa gantong setting. And then yung pinaka-drop FPS na nakita namin dito is 53 FPS lang. And kung ako yung tatanungin ninyo, para sa gantong settings, not bad yan na performance. And then yung nakuha naming temperature dito naglalaro lang ng 37 to 39 degree Celsius. And then after din ng ating thermal test, binago agad namin yung kanyang settings to medium graphics pero 60 FPS settings pa din. And pagdating dito, mas naging stable lalo yung ating FPS. Naglaro siya ng 58 to 60 FPS. Unlike kanina na nasa 56 to 60. Although, same lang naman na smooth yan. So, ibig sabihin, mapa medium or high graphics dito sa ating solo leveling, walang magiging problema. Goods na goods yung performance natin dito. And then, after ng 30 minutes sa paglalaro sa gantong settings, nakakuha tayo ng 30 to 37 degree Celsius. Di hamak na mas mababa unlike kanina. Anyway, walang pahinga-pahinga again. Next naman nating nilaro dito which is one of your requested game, Crystal of Atlan. And then dito, sinagadang namin yung settings niya, the same lang din sa mga naunang titles. Naka very high resolution, then 60 FPS combo. And pagdating sa naging gameplay natin dito, smooth na smooth lang din, walang kahirap-hirap, walang kaproblema-problema, nasa 58 to 60 FPS. And most likely, nasa 60 FPS na nag-maintain, pero may mga part na kapag marami ng monster, maraming animation, bumababa siya ng 58. But at the end of the day, smooth and also stable yung magiging performance natin dito sa Crystal of Atlan in max out settings. Kaso nga lang, meron pa rin pagbaba ng FPS na natala dito which is 30 FPS, pero para lang yan sa mga cutscenes kung saan parang may mga kwento-kwento dahil 30 FPS lang yung nilagay nila doon for sure. Anyway, after ng 30 minutes sa paglalaro sa gantong settings, nakakuha lang tayo ng 34 to 36 degrees Celsius dito. Walang kahirap-hirap, hindi halos uminit. Then after nito, sinalang agad namin yung next game which is one of my favorite, Car Extreme. Bale, dito hindi na namin binago yung kanyang graphic settings, nasa 445 settings tayo dyan, and then naka no limit frame rate tayo dito. Then pagdating sa naging performance niya sa gantong settings, napaka-solid, 60 FPS yung nakuha nating maintaining FPS dito. So most of the time sa paglalaro namin dito, naka 60 FPS siya, as in, pero nakapagtala pa rin kami dito ng pinakamababang frame na nakuha niya which is yung pinaka-frame drop niya, hanggang 57 to 58 FPS lang, as in, and papitik-pitik lang yung part na yan kapag nandun lang tayo sa city part, pero at the end of the day, smooth pa rin yan dahil nasa 60 margin na rin po siya. So in overall, pagdating sa ganitong settings, walang problema pagdating sa Car Extreme. So after ng 40 to 45 minutes sa paglalaro dito sa Car Extreme, nakakuha tayo ng 40 to 43 degree Celsius lang. And currently, ito yung pinakamataas sa temperature na natala natin sa device ito para sa Car Extreme, pero pasado pa rin po yan pagdating sa thermal graph natin. Dahil 43 degrees Celsius is considered as a normal temperature or pwede pang ito-relate na temperature pagdating sa isang game. So for sure, mas iinit siya if ever na maglalaro tayo ng mas matagal sa Car Extreme. But makikita natin dito na goods yung ating temperature na nakuha. Anyway, move na tayo sa mga games na yan at next naman natin pag-usapan yung mga shooting games. And walang pahinga-pahinga again, yung sinalang natin dito na shooting games is itong ating Call of Duty Mobile. So pagdating dito, FPS priority settings tayo. Bale, isi-setup natin yung graphics natin sa smooth and then ultra extreme FPS naman dun sa ating FPS part. And pagdating dito, nakakuha tayo ng magandang result. Nakakuha tayo ng 90 FPS pagdating sa VR mode. Walang kaproblema, maintaining po tayo dyan. And then 120 FPS naman pagdating sa MP mode. And same lang din ang feedback, walang kaproblema, maintaining din tayo dyan. And then after ng ilang rounds sa
paglalaro, nakakuha tayo dito ng 37 to 39 degree Celsius lang, which is good and super acceptable na temperature. Then after natin maglaro niyan, next naman natin sinalang is Blood Strike. And pagdating dito, sinetup natin to sa ultra resolution, ultra graphics, and then extreme FPS. Sa madaling salita, sagad na settings ulit. Then pagdating sa naging overall performance neto dito, nakakuha din tayo ng magandang result. Naglaro ng 118 to 120 FPS yung nakuha nating maintaining FPS dito. And then yung pinakamababa na FPS na natala namin is 110 FPS lang. So pagdating dito, mapamarami man yung kalaban, meron man tayong combat scene, marami mang gunfights, explosion, or kung ano-ano pang animation, walang ka-problema dahil naka-maintain tayo sa 118 to 120 FPS dito. Then yung nakuha nating temperature dito is naglalaro ng 43 to 44 degrees Celsius after ng ilang rounds ng paglalaro. And actually, isa to sa game na medyo uminit itong phone na to. Next naman nating nalaro dito, which is marami sa inyo yung mga nagtatanong, PUBG Mobile. Pagdating dito, syempre, FPS priority ulit tayo kaya sinagad namin sa smooth graphics yung ating graphics settings para ma-unlock natin yung ultra extreme FPS. Then, pagdating sa naging performance neto dito, okay na okay din. Nakakuha tayo dito ng solid 120 FPS as our maintaining FPS sa whole gameplay natin dito sa ating PUBG Mobile. And then, yung pinakamababang frame rate na nakuha namin dito is 118 lang. And actually, nakuha lang namin yan nung bumaba kami galing sa parachute. But ganoon pa man, yes, in overall, kung usapang PUBG, walang problema, nakakuha tayo dito ng solid 120 FPS. So kung hindi nyo gusto yung gantong graphics, pwede nyo namang i-adjust. Kaso nga lang, makakompromise yung FPS natin. Anyway, after ng almost 45 minutes sa paglalaro dito sa PUBG Mobile, nakakuha tayo ng 43 to 44 degree Celsius lang. Then, battery check muna tayo. Sa kaligidnaan ng paglalaro namin dito ng PUBG Mobile, dito na rin tuluyang nalobat itong ating mismong Oppo K13 Turbo Pro at umabot ng 5 hours and 32 minutes yung playing time natin bago natin maabot yung critical level ng battery nito. And kung ako yung tatanungin ninyo, para sa 7,000 mAh battery capacity na merong pinapatakbong built-in cooling fan at umabot ng ganito yung kanyang playing time, not bad to kung ako yung tatanungin in terms of battery performance. Pero mamaya na natin pag-usapan yung conclusion ko sa part na yan, doon na lang sa dulo ng video para tuloy-tuloy tayo sa extreme gaming test. And then yung next namin sinalang dito is itong ating Garena Delta Force. And actually maraming may gusto sa inyo dito and nagugustuhan na rin namin dito sa studio. Anyway, set up namin to sa pinakasagad na settings niya. Again, standard graphics and then 120 FPS. Pagdating dito, the same lang din ng mga naunang shooting games. Nakakuha tayo ng solid 120 FPS and maintain po yan dyan. Halos hindi bumaba. At wala na rin ako nakita dito na frame drop niya at least pumalo ng 119, 118 which is pretty normal na mangyayari. Fluctuation lang yan. But in overall, in terms of overall gameplay namin dito, nakailang round din kami. 120 FPS siya. And gusto ko nga lang din palang i-emphasize na nagustuhan ko rin yung graphics and also animation dito. Medyo takaw effects or mabigat pero yakang-yaka ng phone na to. Then after ng ilang rounds and ilang minuto paglalaro, nakakuha kami dito ng 37 to 38 degree Celsius lang. And then yung next game and also the last game na nalaro natin dito is itong Once Human. Pagdating dito, sinetup namin yung kanyang graphics sa quality graphics and then yung kanyang FPS naman sa ultra high FPS. Then pagdating dito, nakakuha tayo ng solid 60 FPS. And gusto ko nga lang din palang i-emphasize na PC game to dati na kinonvert nila to mobile game, which is I like the concept. At nagustuhan ko lang din pala yung mga developers na to dahil mas naging active sila unlike before, dahil before meron pa mga bugs dito. Pero based sa ginawa naming extreme gaming test dito sa Oppo K13 Turbo Pro, wala naman kami na-encounter pagdating dito sa Once Human. Kaya nakakuha din tayo ng mas okay and consistent FPS sa paglalaro ng game na to, which is maintaining 60 FPS. And then after ng 30 minutes sa paglalaro dito, nakakuha tayo ng 38 to 40 degree Celsius lang. And that's it mga kaparakoy. After ng 6 hours and 40 minutes ang tuloy-tuloy na paglalaro, natapos na natin yung ating extreme gaming test para sa 10 games na to. And ito yung overall conclusion natin about sa ginawa nating testing. Unang-una, in terms of performance, nakita natin halos lahat ng game na nag-struggle yung iba mga Snapdragon 8S Gen 4 phone na na-testing natin before, nakakuha tayo ng mas better na performance sa kanila, mas stable yung FPS at less bug na rin. Pero pagdating dun sa bug part, actually sa game na yan mismo, dahil nga hindi pa ganun ka-optimize yung ibang mga game before, kaya nakakuha tayo ng mga bugs kagaya na nga lang sa solo leveling na automatic after ng ilang minuto bumababa ng 30 FPS. But ganun pa man, in terms of performance, yes, just I said, mas okay yung nakuha natin
dito, mas stable siya unlike sa mga Snapdragon 8s Gen 4 phone na na-review natin before. Pero I think kung gagawan ko ulit ng extreme gaming test yung mga yon, makakakuha din tayo ng same performance sa kanila dahil nga updated na yung ibang mga app. But pagdating sa temperature part, kahit ulit-ulitin ko pa yung extreme gaming test natin sa mga 8s Gen 4 phone na na-testing natin before, di hamak na hindi sila didikit sa phone na to. Dahil kung makikita ninyo, halos hindi tayo pumalo ng 45 and 46 degrees Celsius. Yung pinakamataas na nakuha natin is 44 degrees Celsius. And please take note na tuloy-tuloy na paglalaro po yan. But actually, kung gagamitin natin yung frame rate interpolation, kagaya ng pinakita ko sa ating full review before, pwede siyang pumalo ng 46 to 47 degrees Celsius. Pero gamit-gamit tayong frame rate interpolation. Kung normal game lang naman, like hindi natin gagamitin yung frame rate interpolation, goods na goods yung makukuha nating thermal and also performance. Hindi talaga init tong device na to. Napatunayan ko na yan doon sa ating ginawang full review and also dito sa extreme gaming test. Kaya in overall, in terms of cooling system, panalo yung meron dito sa ating Oppo K13 Turbo Pro at ito yung kulang ng mga phone na merong Snapdragon 8s Gen 4 na ni-review natin before. Isang proper at magandang cooling solution. And pagdating naman sa battery part neto, para sa 7,000 mAh battery capacity, hindi siya ganun ka-okay kung ako yung tatanungin dahil meron na tayong mga na-review na mga phone na merong 7,000 mAh pero inaabot ng 6 hours yung kanilang mismong playing time or yung tagal ng battery. But take note na lang din natin na meron tong built-in cooling fan and sa whole extreme gaming test video natin, naka-turbo mode po yan which is yung pinakasagad or pinakamabilis sa rotation speed niya. Kaya reasonable pa rin yung nakuha nating playing time hour dito dahil nga may pinapagana pa siyang cooling fan at tuloy-tuloy din po yun sa loob ng 5 oras. Kaya pagdating dito, kung papatayin natin yan, for sure matatapos yung extreme gaming test natin nang hindi nalolobat. The same ng mga phone na na-review ko before. So in overall, marirecommend ko ba itong Oppo K13 Turbo Pro? At sagot ko dyan is oo naman, lalo na kung in terms of gaming, pero at the same time hindi kung hindi mo gusto ang isang China ROM. Yan kasi at the end of the day yung magiging cons niya pagdating dito. Pero kung ikaw naman yung tao ng goods na lang sa isang China ROM phone or kaya nakagamit na ng China ROM before or advanced user ka, yes, I would recommend this dahil para sa presyo na under 20,000 pesos, this is one of the best valued phone na pwede nyong mabili para mas mabalyo ng tama yung pera ninyo. So it's up to you kung okay sa inyo ang China ROM. So in overall, para sa akin, panalo itong Oppo K13 Turbo Pro. Anyway, mag-iwan ako ng dalawang video dito na for sure magugustuhan ninyo kung usapang China ROM and also usapang performance. Dito ko natatapusin yung video. Yun lang guys. Peace out.